Aming Ama, samahan mo kami sa umagang ito sa pagtalakay sa talatang ito, Panginoon, na binanggit mo dun sa bundok upang ibigay ang kautusan sa iyong bayang Israel sa panahon ni Moses. Panginoon, pangunahan niyo po kami. Dalayan ko po na makita namin yung bigat ng kasalanan ito at kayo ang siyang manguna sa amin upang kami man, Panginoon, ay sumunod sa sinasabi ng iyong kautusan. Help us, Lord God, to be faithful. We know that we are not capable of it without your grace. Kaya nga hinihingi namin ng iyong tulong upang ang mga bagay na ito aming masunod. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong papurit na salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, actually, ito yung isa sa mga pinakamadaling maalalang kautusan among the Ten Commandments. Tama ba? Pagka nagtanong kayo sa isang tao, tanongin nyo ano yung mga alam mo sa Ten Commandments, usually ang babanggitin niya yung huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Tama? Yan yung mga common na laging nababanggit na alam nila. Okay, pero ang tanong, gano'ng kabigat yung intindi natin sa you shall not steal? Para sa inyo ba, pag sinabing stealing or theft or robbing o yung pagnanakaw, anong ibig sabihin nun? Bigyan niyo nga ako ng definition. Huwag kang magnanakaw. Ano ibig sabihin para sa inyo? Ha? Huwag kang kukuha ng bagay na hindi sa'yo. Oo. Ano pa? Meron pa ba? Meron pa ba? Basta hindi iyo yun. So, pag kinuha mo yun, pagnanakaw yun. Tama? So, once na kinuha mo yung bagay na hindi nararapat na sa iyo, nagnanakaw ka. Okay? So, may iba't ibang mga forms ng pagnanakaw o yung stealing. Okay? Una dyan, yung tinatawag na burglary o yung pamamasok ng bahay o yung mga tinatawag na akyat bahay. Ano tawag natin sa kanila? Mga magnanakaw, di ba? Bakit? Ano ginagawa nila? Papasukin yung bahay nyo, kukuning pilit yung mga mahalagang bagay na pwede nilang pagkakitaan o ibenta. So, burglary ang tawag doon. Meron din ginatawag na robbery o yung pangunguha. As in, may nakita siya dyan sa isang lugar, kinuha niya, robbery or pagkuha ng property directly na gumagamit ng violence. So, robbery yun. Diba? Hold up. Robbery yun. Diba? Kaya nga ang tawag dyan ay hold up and robbery sa kaso. Kapag ginamitan ka ng puwersa para kunin yung isang bagay sa'yo, tinutukan ka ng balisong o ng barel, robbery yun or hold up yun. Okay? Isa pa yung tinatawag na larceny, yung taking something without permission o yung hindi mo na binabalik. Halimbawa, sa mga library, nakakuha ka ng magandang libro. Kinuha mo yun, hindi mo na binalik. O kaya yung meron kang nagandahang isang bagay sa hotel, nagandahan ka doon sa flower vase, nilagay mo sa bag. O kaya yung nakakita ko, ganda ng painting. O kaya yung kumot. O kaya yung towel. Di ba? Sabon. Sabon actually, sa'yo yun eh. Pero yung property, ang ganda ng kobre kama. Tinago mo yung kobre kama. O yun. Pag nanakaw pa rin yun. Yung hijacking, yung sa sasakyan. Yung hijacking, pwedeng sa truck, sa bus, sa aeroplano. Form of, stealing or robbery. Basta mayroong tinatawag transportation, tapos doon ka nagnakaw, hijacking ang tawag doon. Shoplifting. Okay? Shoplifting. Ano yung shoplifting? Doon sa grocery, di ba? Nakakita ka, uy, ang ganda ng 1 kilong baboy. So, tinago mo. Di ba? Ganun ba yun? Halimbawa, nakakita ka ng mabangong kolon, kaso wala kang pambili. So, binulsa mo na lang. Okay, hoping na hindi ka mahuhuli. So, shoplifting. Ano pa example ng mga common na robbery? Pickpocketing, pandurukot. Di ba magnanakaw din yun? Tama ba?
Pagka nandurukot, ang tawag rin natin sa kanila, mga magnanakaw. Yung snatcher, di ba? Yung agaw bag, agaw pulseras, agaw relo, agaw cellphone, yung biglang tatakbo, hilahin yung cellphone mo. So, mga snatcher. Maraming ano yan maraming form yung robbery. Yung extortion, pangingikil, di ba? Robbery rin yun kung tutuusin Kasi ginagamitan mo ng pambablackmail o kaya dahil ikaw ay mas merong authority, kukunan mo siya ng bagay na importante sa kanya. Diba? Pera o kung ano man. So, kasama yon. Isa pa yung tinatawag na racketeering. Ano yung racketeering? Yung gagamit ng mga racket, ng mga gimmick para mapagkakitaan ka. Sasabihin sa'yo, ano po kami, mga badyaw. Wala ko akong pamasahe. Baka pwede ko makahingi ng pamasahe. Mga ganon. Pero wag ka ay nangangwarta lang. Yun yung mga forms of robbery na common na alam natin. Galit na galit tayo sa kanila, tama? Mga halangang kaluluwa ng mga magnanakaw na yan, mga walang pakialam, ayaw magtrabaho ng patas. Tama ba? Tapos, kapag nakakakita tayo ng mga magnanakaw, nakakainis. Kasi alam natin na ginugulangan tayo. Tama ba yun? Ano ba? Lalo na kung kayo na nakawan, naranasan nyo na bang masnatchan? Di ba? Nakakainis Di ba? Mawalan ka ng madukutan ka, nakakaasar yun kung pwede lang. Di ba? Lalo na kung maho-hold up kayo, mas nakakatakot yun. Di ba? Kung meron talagang puwersahan, tutukan ng armas na gagawin sa'yo. So medyo mas nakakatakot. Okay? So alam natin na masama talaga magnakaw. Okay? Pero tingnan nyo yung katabi nyo. Alam nyo ba na in some ways, mga magnanakaw din tayong lahat? Okay? Alam nyo, madalas tinitingnan lang natin yung pagnanakaw sa large scale. Sa malakihang bagay. Pero marami tayong mga pagnanakaw na ginagawa. Merong isang kwento na sa isang palengke, merong isang lalaking nagtitinda ng baboy. Sabi niya, itong babaeng to, mayaman to Sabi niya, a-adjust ko yung timbangan. So, in-adjust niya yung timbangan niya. Hindi na alaman ng babaeng bumibili sa kanya na yung biniling baboy ay kulang sa timbang. So, tawa ng tawa yung lalaki, buti nga sa'yo. Nagulangan kita. Pag alis ng babae, nakangiti siya. Kasi yung inabot niyang bayad, fake. Alam nyo, in some ways, marami sa atin, parang nakakatawa yung kwento, pero maraming mga tao ang magnanakaw. Sa totoo lang. Hindi natin yan napapansin. Minsan napakaliit na bagay. Nagnanakaw tayo. Okay? Halimbawa, kapag hindi kayo nagbabayad ng tamang buwis, nagnanakaw tayo. Inanakawan natin yung gobyerno kasi hindi atin yun. Tama ba? Kapag meron kayong mga false claims, halimbawa yung gumagamit kayo ng mga resibo na pinangkain tapos i-reimburse nyo sa kumpanya. Okay, hihingi kayo, uy, meron ka bang resibo dyan? Bakit? I-reimburse, pwede kasi ma-reimburse sa amin Minsan resibo pa ng gamot. Minsan pastor pa one time. Sabi, Pas, baka meron kang resibo ng gamot dyan. Bakit naman? Naalin mo? Kala ko naman gagamitin lang yung ite-text dun sa pera sa resibo. Sa BIR. Meron kasi silang campaign na ite-text nyo yung resibo ng mga resibo nyo, yung receipt number, tapos may raffle. So, parang promo ng BIR yun. That is a way of BIR to check kung sino yung mga nagbabayad sa hindi nagbabayad ng tamang tax sa company.
Pero sabi ng pastor sa akin, pas baka meron kang resibo. Sabi ko, bakit? Yung pala, i-reimburse din sa kumpanya ng asawa niya. Natawa ako, parang, pag nanakaw kaya yun, bakit mo i-reimburse, hindi mo naman ginamit? Diba? Sa mga employees, kapag, lalo na yung mga hindi na gumagamit ng bandy clocks, yung tipong hindi mo pinagbabayaran yung mga lates mo, parang okay lang kahit na late ka tapos hindi naman nababawas sa sahod mo or sa leave credits mo. Nagnanakaw ka nun. Nagnanakawan mo yung kumpanya. Okay? Ito maraming guilty sa atin. Yung mga nagnanakaw ng supply sa office. Yung mga nag-uuwi ng fastener, ng folder. Kaya nga kami kahit na maliit yan, bili tayo sa national. Kasi in some ways, resources ng company yun eh. Okay? Ang dami naman sa office. Gusto, may mga kasi nagagamit. So what? It's not yours. Hello? Okay. Meron pong statistics na nabasa ako na sa US, naisip niyo ba kung bakit nauso yung disposable spoon and fork? Akala natin it is dahil sa parang malinis, para tatapon na lang. Kasi ayaw nyo ng mga, baka hindi nahuhugasan ng tama. Pero ang tunay na dahilan, kung bakit inimbento ang plastic spoon and fork, kasi maraming restaurant ang nawawalan ng spoon and fork sa Amerika. Inuuwi. Okay? Lalo na yung mga may tatak na spoon and fork. Ginagawang souvenir. Okay? Nakakatawa man, pero totoo yun. Marami ang nagnanakaw in their ways sa kanilang mga ibang mga pamamaraan. Okay? Ang mga government officials, sa mga balita natin, di ba? Marami ang nagnanakaw dahil sa public funds na ginagamit sa hindi nararapat. Tama ba? Kapag sumobra kayo sa tawad, na halos ayaw nyo nang patubuin yung tinatawaran nyo. Okay? Alam nyo bang ninanakawan nyo sila nakikitain nila? Di ba? Yung mga taong barat, yung tipong parang ayaw nyo na talagang pakitain yung tao. Sabihin, talagang sobra talaga sa Yung sobra rin magpatong, nagnanakaw din yun. Kasi hindi na nararapat yun. Actually, maluwag na maluwag yung batas natin. Kasi sa tinatawag na markup, alam niyo yung markup? Patong. Tubo sa mga puhunan. Sa batas po natin, ang legal na markup is up to 40%. Up to 40%. Okay? So, maluwag yan. Pero, bihira po yung gumagawa noon, actually. So, kasi ang mall ngayon, kung tutuusin, kung pagmamasdan nyo ang mall ngayon, hindi ho yan nalalayo sa tubo, sa palengke, sa presyo ng palengke. Alam niyo ba yun? So, nasubukan nyo na ba? Try nyo. I can assure you, minsan mas mataas pa sa palengke kaysa sa mall. Okay? Kaya medyo nakakatakot. Okay? Dahil papatayin talaga yung mga small scale retailers natin, yung palengke. Kaya lang, minsan, hindi natin napapansin, lalo na pagdating sa palengke, grabe tayo kung tumawad talaga minsan, di ba? Minsan kumakabarat tayo, sobra. So, in some ways, balansehin nyo rin. Tingnan nyo rin yun. Huwag kayong masyadong mangbarat. Give room for them to earn. Okay? Karapatan nilang kumita. Okay lang na tumawad, pero huwag nyong baratin. Hello? Yung mga korporasyon, they're also guilty with stealing. Kasi marami sa mga corporations or mga companies knows how to cover up yung kanilang mga expenses at yung kanilang mga taxes. Actually,
isa sa mga napag-aralan namin sa business management is mas swerte talaga yung mga nagninegosyo kaysa sa mga natural employees lang o yung mga basic employees. Kasi, halimbawa ako, magtatayo ako ng negosyo. Meron ako sarili kong negosyo. Yung aking gas sa aking kotse, pwede ko ikarga yun sa transportation expense. Hello? Yung aking merienda, yung aking pagkain at pagkain ng aking pamilya, pwede kong ipasok sa representation. Nakuha niyo? So, kung tutuusin, pwede talagang magtago ng expenses para hindi lumaki yung income ng isang kumpanya. Pero, nagagamit muna. So, in some ways, magnanakaw pa rin. Okay? Yung mga hindi nagtatapat sa resibo, mayroong resibong pang-declare, saka resibong pang hindi pang-declare. Si Ate Flor, maintindihan ako ng gusto dito kasi sa accounting namin, mayroong ganong klase na tinuturo rin yun ng mga teachers kung paano yung legal saka hindi legal na bookkeeping. Okay? Pinag-aaralan din yun. Yung legal saka illegal bookkeeping. Okay? So, sa illegal bookkeeping, meron kayo isang libro kung saan yung resibo, hindi yun na ipapasok. Okay? Kaya nga, yung sa mga food chain, kung nakikita nyo sa Jollibee, sa McDo, may nakalagay na tinatawag na POS number. Nakarehistro po yan sa BIR. Yung mga POS na yan, nirerehistro yan every year, chinecheck yan, yung accuracy niyan. Ibabangga yung end result ng POS ninyo dun sa income statement ng company. Dapat ganun. Okay? Pero, kung mapapansin ninyo, bakit iba yung OR kaysa dun sa tape receipt? Okay? Sometimes kasi, may mga kumpanya na lumulusot na yung OR lang ang siyang nirerehistro. Yung temporary receipt, hindi. Okay? In some ways, magnanakaw pa rin. Ngayon, Pastor, bakit mo pinagsasabi yung mga lahat ng bagay niya? Gusto ko sabihin sa inyo na lahat halos ng tao, in some ways, may pagnanakaw na ginagawa. May pagnanakaw na ginagawa. In some ways. Pag hindi kayo nagbabayad ng tama sa jeep, yung 50 pesos na dagdag, 50 centimos sa dagdag, kapag ayaw yung ibigay doon sa driver yun, kahit na meron na siyang fare matrix, tapos 8 pa rin. Ayaw ka na pamasahe, dagdag pa sila ng 50 centimos. Tapos ayaw mo idagdag yung 50 mo. Nagnanakaw pa. Okay. Yung mga driver din na nanghihingi ng extra 50 na hindi pa sila nagpaparehistro ng kanilang tarima o fare matrix sa LTO, nagnanakaw din. Ano ibig sabihin? Look at our surroundings. Every one of us, marami sa atin ang nagnanakaw. Nagnanakaw ng kuryente. Diba? Di bali ko nagnanakaw ka lang ng tingin. Diba? Yung crush mo, hindi ka makapagsalita. Puro patingin lang. Diba? Pero pag nagnakaw ka na ng halik, ibang usapan na yun. Natawa. Ginawa mo ba yun, Angeli? Ang lakas ng tawa ni Angeli sa likod eh. Kahapon lang, kahapon. Nanakawan. Ang nakawan pala. Hindi ka nag-ingat. Okay. Hindi nyo ba napansin that everybody in this world almost do robbery and stealing? Akala natin ang stealing o ang pagnanakaw ay nasa mga visible lang na tao. Yung mga nanunutok ng baril, mga akyat bahay, akala natin yan lang yung tinutukoy doon na huwag kang magnanakaw. Okay? Saan ba nanggagaling talaga ang pagnanakaw? Ito yung ating i-discuss. Okay? Tapos na akong ipakita sa inyo yung mga iba't ibang klase ng pagnanakaw, malaki at maliit. Saan nanggagaling talaga ang kasalanan ng pagnanakaw? Saan? Sa tao. Saan? Sa kanyang? Bakit? Ano meron? Anong meron? Bakit nagre-result ang tao sa pagnanakaw? Yan yung i-discuss natin.
Anong meron? Anong meron sa tao? Bakit niya gusto magnakaw? Ano yung sinful nature? Anong specifically? Anong klaseng sin? Akala natin yung pagnanakaw, yan yung mismong sin. Hindi natin alam na itong pagnanakaw na ito is just a manifestation of a deeper sinfulness. Ano yun? Ha? Unang-una na dyan, mga kapatid, yung tinatawag na greediness. Dahil gusto mo pa lahat sa'yo. Hello? Di ba? Kahit sa pagkain, halimbawa kakain kayo sa isang handaan, tapos may nakita ka, bakit doon sa kabilang table may ganon, dito sa akin may wala? Oo nga, ba't yung mga ninong may lechon? Kami ni Pastor Charlie one time, nagninong kami, sabay kami pareho. Tapos, nandun kami sa table na espesyal. May lechon kami. Sabi ni Jonathan ng Grace, binulungan kami pagkatapos, Pastor, ba't kayo may lechon kami wala? Sabi ko, ninong kami? Ninong ka ba? Nakikita niyo yun, yung greediness natin. It will give us urge for us to do more sins because of that part of our heart. The greedy part of our lives. Nakakatakot yun. Okay? Nakakatakot yun. Okay. Ano pa? Ano pa ang lalim nitong pagnanakaw bukod sa greediness? Ano pa? Ha? Jealousy? Envy? Hindi ba kasama dyan yung hindi tayo na nagtatrust sa provisions ni God? Kasi, iniisip mo, baka magkulang ako, or baka hindi dumating yung pangangailangan ko, so magnanakaw ako. Or kapos. Kulang yung binigay sa akin. Kulang yung sahod ko. Yung mga teacher na nagtitinda ng paninda sa school, lalo na sa time ng schooling, sa time ng klase, tapos nagtitinda. Sorry po baka may matama ako, hindi ko alam. Tites, wala akong alam dito wala akong alam dito. Hindi ko alam yung nangyayari. Baka lang. Pero still, if you do that in school, di ba yung mga teachers, lalo na sa public school, kasi naranasan ko yun, may mga teacher kami. Nung time namin, uso yung Nutriban. Okay? Pero yung mga teacher namin, may tindang iba't ibang palaman. May latek, may cheese whiz. Oo, kasi yung Nutriban, sagot yan ng gobyerno, di ba? Dadating yung Nutriban tuwing umaga. Ang negosyo ng teacher, palaman. Mamimili na kami ngayon, iba-ibang bote yan. May cheese whiz, may latek, may keso. Di ba? Yun yung peanut butter. 4 na lalagyan. Hindi pa uso maling nun na pinapalaman. Masyadong mahal. Sa school kasi yung isang kutsarang manipis talaga yung makakapahid sa Nutriban. Yung ginagawa ng mga teacher na pagnanakaw pa rin yun Okay? Minsan iniisip natin, kulang kasi yung provisions ni God, kaya tayo magnanakaw, kaya tayo magre-resort sa pagnanakaw. Why? Hindi sapat yung tinatanggap natin kay God. Baka hindi tayo provide. Baka hindi sumapat yung binibigay ni God. Okay? So that is distrusting God's provision. Actually, akala natin simpleng pangunguha lang yan. Simpleng pagnanakaw lang yan. Okay? Iniisip mo na hindi ka kaya provide ni God sa bagay niya, kaya mo kinukuha. Nagigets nyo? Third thing, ang pagnanakaw po ay isang senyales ng pagiging materialistic. Being too attached with material things. Meron akong ka-classmate nung college. Nung thesis namin, nagulantang ako sa kanya. Kasi, kung naalala niyo yung Greenwich noon, pag o-order kayo sa Greenwich, may number. Oblong na gulay green na merong stick. Alam niyo yan? Naalala niyo yun sa Greenwich? Meron siya noon. Yung number ng Jollibee,
na priority number na alambre. Ngayon kasi kulay pula na may number eh, di ba? Naabutan nyo ba yon yung alambre siya, yung wire na bilog, tapos may number siya na hindi mo maintindihan kung number 9 o number 6. Di ba? Meron siya nun. Okay? Tapos yung iba't ibang kutsara ng iba't ibang restaurant, meron siya nun. Okay? Pati yung ano tawag doon, yung babero, yung nilalagay sa lap, servilleta ba 'yon? Yun, table napkin. Yung iba't iba na may mga burda na restaurant, meron siya nun. Sabi ko, bakit meron ka niyan? Anong dahilan mo? Binibenta mo ba yan? Wala, collection lang. Trip. Okay? Walang dahilan. Being materialistic. Gusto ko lang magkaroon ng bagay na ito. Hindi ba palatandaan ng pagiging attached sa material things ang pagnanakaw? Tama po ba? Di ba? Napakabigat na issue niyan. Pang-apat, ang pagnanakaw po ay discontentment. Kawalan ng kakontentuhan. Okay? Ulitin ko greediness, untrust or distrusting God's provision, materialism, discontentment. Tama ba? Hindi ako kontento sa kung anong meron ako. Kaya kukunin ko yung sa iba. Hindi sapat sa akin yung sahod ko, kaya kukuha ko sa iba. Hindi sapat yung bigay na baon ng nanay ko, kaya mag-uumit ako. Okay? Hindi enough yung yung serve nung catering. Kaya babalik ako at uulitin ko ulit. Kahit na nakaalat sa amin, tigi-tigi sa fried chicken lang. Diba? So, it is a sign of discontentment. Panglima, ang pagnanakaw po ay senyales ng self-centeredness. Katulad ng ibang mga kasalanan na binabanggit ng Ten Commandments, ito po ay opposite ng loving your neighbor o pagiging loving yourself. Okay? Kasi mahal mo yung sarili mo at ang sarili mo ang gusto mong i-please. Wala kang pakialam kung meron kang masasaktan o magugulang ang iba kasi mahal na mahal mo yung sarili mo. Hindi nyo ba napapansin na ang Christianity tinuturo ni Christ ay selflessness? Kapag selfless ka, magnanakaw ka ba? Hindi. Kapag selfless ka ba, mamamatay tao ka? Hindi. Pag selfless ka ba, magiging adulterous man ka ba? Hindi. Lahat ng sins na binabanggit doon, di ba, nabanggit ko sa inyo, dalawa yung binabiolate niya. Yung loving your God and loving your neighbor. At ang kabaligtaran nun is loving yourself. Hello? And loving other gods. So, ang pagnanakaw po is a sign of self-centeredness. Okay? At panghuli, hindi na yung iba doon, is hating your neighbor or unloving your neighbor. Hindi mo kasi mahal yung iba. In short, wala kang malasakit sa iba. Diba sabi nga sa inyo, halimbawa, grabe kayong tumawad, talagang baratan na kung baratan. Okay? Wala ka nang pakialam kung yung taong yun kikita o hindi. Basta mahalaga sa iyo, makuha mo ng sulit at murang-mura yung bibilin mo. Hindi ba? Anong feeling pagka nakamura kayo? Anong feeling nyo? Di ba? Feeling nyo na agulang kayo? Di ba? Deep inside yourself, alam nyo, wow, nakaisa ako. It is a sign ng greediness, ng self-centeredness, at ng hindi natin pagmamahal sa kapwa.
yung ating panggugulang sa iba. Actually, pinapakita yan ng even ng ating conscience, yung mga bagay na yan na hindi natin napapansin. Okay? Naintindihan niyo po ako? So, actually, sa Heidelberg Catechism, merong binanggit na maganda. Kasi, in-exaggerate or in-expound ng Heidelberg Catechism, yung patungkol sa 8 Commandments. Ito ang sabi nila. Ang sabi ng Heidelberg Catechism, God forbids not only outright theft and robbery. Hindi lang niya binabawal yung outright na pagnanakaw. Okay? But also wicked schemes. Okay? And devices as false weights and measures. So kapag mali yung timbangan, nagnanakaw ka, deceptive merchandising, mapandayang merchandising, counterfeit money, and usury. We must not defraud our neighbor in any way, whether by force or by show of right. Hindi tayo dapat nanggugulang dahil sinasabi natin na nasa authority tayo. Yung mga kuya na gusto mas malaki yung tipak ng karne paghatian ng ulam sa bahay. Bakit? Kuya ako eh. Mas malaki ulam ko. Bakit? Kuya ako eh. Di ba? Yung tipong mas maraming pagkain. Bakit? Ako malaki dito eh. Ako matanda dito eh. It is a form of robbery. Kasi kinukuha natin yung hindi naman dapat sa atin. In short, kasama dyan yung panggugulang. Sa totoo lang, ang robbery or ang stealing ay panggugulang. Sa totoo lang. Tama? Naintindihan niyo ako pag sinabi ko panggugulang, di ba? You take advantage of another person. So you rob or steal from that person. Okay? So napaka-importante na maintindihan natin yan. So, gusto kong maintindihan ninyo na yung robbery or stealing, yun yung anim na makikita nating kumbaga mabigat na dahilan bakit nagka-come up yung tao sa stealing. Ngayon, ano ang ini-imply nito? Ano ang ini-imply nito? This implies that we are not a good steward. Yes or no? Yes. When you steal from somebody, it only shows na hindi ka mabuting katiwala. When God made man and woman, He ordered Adam and Eve to be steward of everything that God gave them. Ngayon, kapag ikaw ay nag-steal o nagnanakaw sa iba, you are not a good steward. Bakit? Kinakapos ka eh. Bakit? Baka you are living beyond your means. Bakit ka kinakapos? Diba? Alam mo na mahirap buhay, ilan anak mo? 24. Tapos ang ang hanap buhay mo minimum wage earner ka. Tapos 24 yung anak mo. Patay. Ano yung commercial na yun? Di ba? Ilan sila? 12 sila? May commercial na ganun sa TV tungkol sa family planning. Yung batang babae yung kumakanta. Sometimes, yung mga magulang na hindi naibibigay yung tama para sa kanilang mga anak kasi masarap. Ini-enjoy nyo lang yung pleasure kaya wala kayong pakialam kung mabubuntis yung asawa nyo at may lalabas na bata. You're robbing them of their future. Mga kapatid, kailangan natin makita na yung pagnanakaw ay kabaligtaran ng being a good steward. Okay? Lahat ng bagay sa mundong to alam natin sa Panginoon, right? Hello? Kahit yung nasa ating kapwa, sino ang may bigay nun? Masama o mabuti yan, hindi yan mapapunta sa kanila o hindi yan pinahintulutan ng Panginoon, tapos kukunin mo. Tapos aagawin mo. That is violation of being a good steward. So,
marami sa atin ang guilty sa pagiging bad steward dahil sa mga bagay na yan. Okay? Ngayon, meron ako ipapakita sa inyo na isang kwento. Punta tayo sa Joshua chapter 7 verses 24 and 25. Dito ako magwawakas sa ating kwento na ito. Joshua chapter 7. Alam niyo na tong story na to eh. O, simulan natin sa verse 10 para makita niyo yung story. Joshua chapter 7 starting with verse 10. Ito na kayo? Okay. Joshua chapter 7 mula po sa verse 10. Anong title? Ano yung story nga? Patungkol yan kay Achan. Okay. The Lord said to Joshua, "Get up. Why have you fallen on your face? Israel has sinned. They have transgressed my covenant that I commanded them. They have taken some of the devoted things. They have stolen and lied and put them among their own belongings. Therefore, the people of Israel cannot stand before their enemies. They turn their backs before their enemies because they have become devoted for destruction. I will be with you no more unless you destroy the devoted things from among you. Get up, consecrate the people, and say, consecrate yourselves for tomorrow. Thus says the Lord, God of Israel." Okay? Tapos talon tayo ng 24 hanggang 25. So, in short, nagagalit si Yahweh kasi merong mga kumuha ng plunder o ng mga merong nagnakaw doon sa bayan ng Ai na nilusob nila. Kaso, merong nagnakaw. Dahil doon, pinabayaan sila ni Yahweh, nagalit sa kanila si God, ang sabi, iiwanan sila. Sabi ng verse 24, "And Joshua and all Israel with him took Achan the son of Serah, and the silver, and the cloak, and the bar of gold, and his sons and daughters, and his oxen and donkeys, and sheep, and his tent, and all that he had, and they brought them up to the valley of Achor. And Joshua said, Why did you bring trouble on us? The Lord brings trouble on you today. And all Israel stoned him with stones. They burned them with fire and stoned them with stones." Short, nahuli nila si Achan, nagalit si Yahweh, pinatay, pati ang kanyang buong family. Gusto ko makita nyo yung bigat ng sin, ng stealing or ng robbery. Akala nyo simpleng pangungumit, simpleng pagnanakaw, simpleng tax evasion, simpleng hindi pagbabayad ng pamasahe. Akala nyo ganun lang yun. In the sight of God, small sin and big sin are alike. Hello? Yung pagtingin mo lang sa babae na naisip mo, wow, sexy, lupit, tapos pinagnanasaan mo siya, saka yung nag-commit ka ng adultery, pareho yun sa harapan ng Diyos. Yung taong ng loob ng bahay at yung taong hindi nagbayad ng pamasahe, pareho yon sa harapan ng Panginoon. Hello? Huwag yung isipin na mas malaki ang kasalanan ng mga nakukulong o yung mga nandun sa munting lupa. Kasi even the petty sins that we know is still sin before the Lord. Nakakatakot yan kasi nagtataka ako nung pinag-aaralan ko ito, bakit yung robbery o yung stealing, okay, ay binigay na warning sa mga Christians. Dali lang po ah. Tingnan nyo sa Ephesians chapter 4, verse 28.
Ang Ephesians po ay sulat ni Paul para kanino? Sa mga taga-Epeso. Therefore, they are what? Unbelievers? They are what? They are Christians. They are believers. Pero tingnan niyo yung paalala ni Paul sa kanila. 4:28 na Ephesians. Ang sabi dyan, let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may give him that to him that needed. Pinaalala ni Paul yan sa mga Christians. Ibig sabihin, at his time, there are some Christians who still enjoy stealing. Tama ba? Possible na meron pa rin mga nare-report na mga Christians na nagnanakaw, nanggugulang. Okay? Meron pa rin mga Christians na nanggugulang. Yung mga tipong akala natin small things, pero we are guilty. Pag bibili kayo ng mangga, o kaya ng mga prutas na nakapak na, di ba? Ang ginagawa, tinatago yung bulok dun sa ilalim, o kaya tatalikod, kasi naka-styro, tatalikod nila, para yung bulok na sa, hindi mo makikita, sa kapaplastikan. Para pag nakita mo, wow, ganda pa rin. Pero pag bukas mo sa bahay, boom. Panis. Boom, bulok. Di ba? Pag nakita nyo, sira. Okay? Tapos, tingnan nyo, 1 Peter chapter 4, verse 15. 1 Peter 4:15. But let none of you suffer as a murderer, or as a thief, or as an evildoer, or as a busybody in other man's matters. So, ibig sabihin, even in Peter and Paul's time, Christians are tempted to do stealing, theft, and robbery. Okay? Kaya nga gusto kong maging malinaw ito sa atin kasi ayokong mangyari na even us ay parang dumating yung time na natitempt tayo tapos nahuhulog tayo sa kasalanan ng pagnanakaw. You know why? Alam niyo kung bakit? Because there is a big warning sa 1 Corinthians chapter 6. Ito na yung last passage. Okay? Ang sabi dito, 1 Corinthians 6 verse 10. 1 Corinthians 6 verse 10, anong sinasabi? Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. 6:10. Nakita niyo yun? The covetous, hindi papasok sa kaharian ng langit. Baka akala lang Christian siya kasi umahatid siya sa church. Pero kung hindi tumitigil yung kanyang covetousness, yung kanyang stealing, kanyang panggugulang sa kapwa, maybe he or she should ask himself, am I really a Christian? Bakit ganito pa rin ako? Bakit hindi nababago? Bakit wala nangyayari? Ba't hindi ako na co-convict? Ano yung problema? Okay? So, dun sa mga bagay na yan, gusto ko maintindihan ninyo mga kapatid, na big deal ang stealing. Nung sinabi yan ni God kay Moses, thou shalt not steal, it is a big matter for Christians not to be guilty of stealing. Okay? So, ulitin ko yung 6 na nagiging dahilan kung bakit pa talaga nag-commit ng stealing yung tao. Ano yung number 1? Greediness. Number 2, okay, distrusting God's provision. Pangatlo, materialism. Pangapat, discontentment. Panglima, self-centeredness. Pang-anim, loving your neighbor or you're not loving your neighbor. Tapos anong implication nito? Ano yung nangyayari?
hindi tayo nagiging good steward. Okay po? Ang pinakamabigat na warning yung binasa natin ng uli. Because theft or covetous persons will not inherit the kingdom of God. Okay? Tingnan nyo yung katabi nyo. Sabi mo, tigil mo na yung pagnanakaw. Walang mabuting idudulot dyan. Okay po? So, I hope na nakatulong po sa inyo ang bagay na ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Father, there are times that we are guilty even we think na small or petty stealing. Pero Lord, alam namin that this is still greediness, this is still distrusting your provisions. Still part ito ng discontentment, Lord God. Still part ito ng pagiging makasarili namin, Panginoon, pag-hate namin o yung hindi namin mahal ang aming kapwa, kaya kami nakakagawa ng mga ganitong kasalanan. Lord God, patawarin niyo po kami. And help us, Lord, as Christians, Lord God, to be aware na even yung iniisip namin na maliliit na bagay, lahat ng ito, Panginoon, ay nakikita mo. Walang pwedeng magtago, Panginoon. Maging yung mga kasalanan na iniisip namin na parang maliit lang. Pero still, Lord God, alam namin na ikaw ang Diyos na nakatingin lagi. Maliit man yan sa paningin namin o malaki, pare-pareho lang itong kasalanan sa harapan mo. Kaya nga, Lord, patawad po. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na makasunod kami sa mga bagay na dapat naming maunawaan. Especially, Lord God, sa mga pinag-uutos mo. Pangunahan niyo po ang iyong mga anak dito sa church. Yung mga anak, Panginoon, na lagi naming maisip na ito, Panginoon, ay iyong pinag-uutos. We should not steal. We should not be materialistic, O God. We should not steal from any other person. Kung anong meron kami, we should be contented. And we should be a good steward, O God, o yung mga pinagkatiwala mo sa amin. Thank you, Lord, sa iyo po ang lahat ng papulit. Salamat, kayo po ang siyang manguna sa aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.